Carson's POV. Pigil ko ang sarili kong mapangiti dahil sa sinabi niya. Bigyan ko daw siya ng extra bayad. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang lumabas sa bibig ko ang salitang subo. Dapat nga ipakita ko sa kanyang galit ako at nainis ako sa presensya niya. Pero habang tumatagal siya dito sa loob ng kwarto ko, lahat ng pagdaramdam at galit sa puso ko'y unti-unting nalulusaw. Dahil ba sa angkin nitong ganda or sa pagiging palaban nito kung sumagot-sagot sa akin or dahil sa innocent look nito pero may tinatago din palang kapilihan? Kung una ko lang siguro tong nakilala kay Valerie, baka sa kanya ako nagkagusto eh. Baka siya na lang niligawan ko. Di ko naman maiwasan na makaramdam na matinding lungkot nang muli kong maalala si Valerie. Lahat ng pangarap ko sa babaeng yon biglang naglaho. Manloloko pala at dahil sa kanya kaya ako nakakulong ngayon sa wheelchair. Otomatiko akong napanganga habang iniumang na ni Rosita ang isang kutsarang oatmeal sa bibig ko. Susunod din naman pala sa utos ko na subuan ako, ang dami pang sinasabi. Sa bagay may bayad nga pala to, kaya't dapat kong sulitin? Kano kaya kalaking perang kailangan ng babaeng to? At bakit pati ako'y gusto niyang hinga ng bayad? Gayunpaman wala naman ako nakikitang mali doon. Cute nga eh at mahirap ang buhay. Kailangan talagang kumita. Bakit ang tabang? Reklamo ko pagkatapos kong lunakin ang sinubo nitong oatmeal. Napansin ko kaagad na lukot ang mukha nito. Bumulong-bulong pa bago niya ako peke ng initian. Para naman akong nahihipnotismo lalo na nang lumitaw ang biloy niya sa magkabilaan niyang pisngi. Aba ewan, nakaredy na to kanina nung kinuha ko sa dining table eh. Di ko naman alam anong lasa nito, hindi naman ako kumakain nito. Para kasing Cerelac, yung pagkain ng baby. Sagot nito. Di ko alam kung matatawa o maiinis ba ako sa sinabi niya. Pagkain ng baby? Shit. Simula nang naaksidente ako, yan na yung kinakain ko eh. Yun nga lang, di nila makuha ang lasa ng gusto ko, kaya naiinis ako. Nga. Hindi pa nga ako nakakabawi ng akmang muli niya na naman akong susubuan. Tinabig ko ang kutsara na may lamang oatmeal kaya't nabitawan niya yon at lumanding sa kandungan ko. Kinuha ko ang pagkakataon para muling magalit-galitan. Kahit gaano pa kaganda at kasweet ang babaeng nasa harapan ko, ayoko na magkaroon pa ng koneksyon kahit papaano. Ayoko na magtiwala pa kahit kanino. What have you done? Tingnan mo nga ang ginagawa mo dahil sa katanghan mo. Gusto mo ba akong paliguan ng lintik na oatmeal na yan? Idiot! Galit kong bulyaw sa kanya. Taranta naman tong kumuha ng tissue at gamit ng nanginig na kamay, pinunas ngayon sa kandungan ko. Nakakoton pajama lang ako kahit ramdam ng alaga ko ang pagdampi ng kamay niya sa bahaging yon. Kaagad na nanlaki ang mata ko dahil sa ginawa niya. Naku, sorry po. Kasalanan niyo naman po kasi. Bakit niyo kasi tinabig ang kamay ko? Natataranta nitong bigkas. Nakayoko to ngayon habang patuloy nitong pinupunasan ang kandungan ko na natapunan ng oatmeal. Lalong nadagdagan ang kakaiba kong nararamdaman na aksidente kong nasilip ang dalawa niyang bundok. Nakayoko siya ngayon habang taranta kong pinupunasan na siyang dahilan ng pagbuka ng neckline ng suot niyang t-shirt kaya't nasilip ko tuloy ang hindi dapat masilip. Shit! Di ko maiwasang bigkas. Unti-unti ko kasing naramdaman ang pagtayo ng alaga ko. Napapalunok pa ako na sarili kong laway. Grabe naman po kayo sir. Bastos niyo po. Kasalanan niyo naman kaya kayo natapunan ng oatmeal eh. Kakain na nga lang, dami niyo pang seremonya. Alam niyo po ba na ang swerte niyo pa rin? Inaayawan niyong pagkain tapos hindi niyo man lang ba naisip na halos wala nang makain ibang tao dyan? Parang naninermon ang boses na bigkas nito. Umayos din to lang tayo kaya kagad akong nakahinga na maluwag. Hindi ko naman alam ang ibig niyang sabihin. Yung salitang bastos lang kasi ang tumatak sa isipan ko eh. Di ko tuloy maiwasan mag-isip na baka maramdaman niya ang pag-react ng alaga ko kahit sinabihan niya akong bastos. Out! Naiinis kong bigkas sa kanya. Wala lang. Gusto ko lang umalis siya dahil feeling ko umiinit na ang buong paligid. Nakakaramdam ako ng matinding pagnanasa na ngayon ko lang muling naramdaman pagkatapos kong aksidente. Agad-agad? Di ka pa nga tapos kumain eh. Sagot naman ito. Napansin ko pa ang pagsipat ito ng tingin sa akin kaya't muli ako naparunok ng sarili kong laway. Sir, bakit po kayo namumula? May masakit po ba sa inyo? Tanong nito. Bakas talaga sa mukha nito ang pagiging inosente. Kaagad kong nilapag sa kandungan ko ang hawak kong libro para itago sa mga mata niya ang matigas ko ng ari. Shit! Ang gusto ko lang naman lumabas muna siya habang pinapalambot ko pa ang pasaway kong alaga. Wala! Wala na akong ganang kumain kaya lumabas ka na. Sagot ko. Di na ako nakapalagpa na mabilis tong lumapit sa akin at sinalat ang noo ko. Gusto yatang i-check ang temperatura ng katawan ko para masiguro kung may sinat ba ako or ano.
Dali-dali ko namang hinawakan ang kanyang kamay at inalis sa aking noo. Anong ginagawa mo? Hindi porket pinayagan kitang subuan ako, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi ko pinapahintulutan ng kahit sinong hawak-hawakan ako. Galit kong singhal sa kanya. Natigilan naman to at mabilis sinila ang kamay na hawak-hawak ko pa rin. Lalo ko pang hinigpitan ng pagkakahawak sa kanya, kaya naman kagad kong napansin sa mukha nito ang pagpapanik. Naku, sorry po sir, hindi na mauulit. Bigla po kasing namula kaya hindi ko napigilan ng sarili kong salitin ng noo mo. Sorry po talaga. Taranta nitong bigkas. Alam mo ba na hindi ako tumatanggap ng salitang sorry? Seryoso kong tanong sa kanya. Kagad naman tong namutla at nanlalaki ang mga matang tumitig sa akin. Patuloy din itong hinahablot ang kamay niya na hawak ko pa rin. Pero kahit naman nakaupo ko dito sa wheelchair, mas malakas pa rin ako sa kanya. Po, gusto niyo po akong parusahan? Inosente nitong tanong. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Bakit ba nagkakalibang siya? Bakit ibang-iba siya sa lahat? May something talaga sa kanya na hindi ko alam dahil ang bilis niyang mapawi ang init ng ulo ko. Rosita's POV. Ano ba naman tong katangahan na ginawa ko? Bakit ko ba sinalat ang noon niya? Ayan tuloy, gusto niya daw akong parusahan. Heist, bakit bang hirap ispilingin ang ugali ng lalaking ito? Kakain lang dami pang seremonya. Tsaka mali na ba ngayon na mag-alala? Bigla na lang siyang namula kaya't sinalat ko ang noon niya sa pag-aakalang baka nilalagnat para may report ako mamaya sa mommy niya at kay Ma'am Julian. Kanina pa ako dito sa kwarto niya at wala kaming ginawa, kundi ang magbangayan lang. Heist, hirap pala mag-alaga ng taong matigas ang ulo. Mas okay pa talaga na mag-alaga ng bata Kaya siguro to inaayawan ng mga nag-aalaga sa kanya dahil sa masama niyang ugali. Ano? Tatanga ka na lang ba dyan? Sabi ko, akin yung pagkain. Napukaw lang ako sa pagkatulala ko nang muli kong marinig ang boses niya. Sa wakas, binitawan niya rin ang kamay ko. Heist, bakit kaya may pahawak-hawak pa siya ng kamay? Nakakakaba tuloy. Tsaka na ba itong nararamdaman ko? Bakit ang init ng kamay niya kanina? Parang may nang kuryente ewan. Kung ano-ano nang naiisip ko. Sa susunod, hindi na talaga ako magpapakahero. Hindi na ako magpapaiwan dito sa room ni Sir Carson kahit isasama pa ulit ako ni Ma'am Julian. Hirap palang pakiusapan ng lalaking to. Kaagad kong kinuha ang bowl na may lamang oatmeal na kanina niya pa sana naubos kung wala siyang maraming arte sa katawan. Kakain lang pinapahirapan pa ako. Talaga naman. Tahimik ko lang siyang pinapanood habang kumakain. Magana naman siyang kumain pero di ko lubos maisip kung sabat na ba sa kanya ang oatmeal lang. Medyo pumetong si Sir Carson mula nang huli ko siyang nakita pero alam ko rin sa sarili ko na hindi dapat sa kanya ang oatmeal. Napatingin ako sa tray at namapansin kong may tinapay. Kinuha ko yon at iniabot sa kanya. Wala naman akong reklamong narinig mula sa kanyang bibig. Patuloy lang ito sa pagkain. Hinayaan ko lang hanggang sa naubos niyang lahat ng pagkain dala ko. Mabait naman pala Very good, Sir Carson. Naubos niyo po ang pagkain ninyo. Nakangiti kong wika. Wala lang, masaya ako Tiyak na matutuwa nito si na Ma'am Julian. Sa wakas, kumain din ang masungit niyang kapatid. Sunod kong inabot sa kanya ang juice. Ininom niya ulit yon. Ubos at lasang tubig. Sold out ang dala ko kaya't ngiti-ngiti ako. Thank you, Sir Carson. Ganyan dapat Kung kanina ka pa kumain, kanina pa tayo tapos. Ngiti-ngiti kong wika sa kanya habang inaayos ko ang mga pinagkainan nito sa tray. Tapos na at lalabas na ako. Baka hinahanap na ako ng alaga ko At saan ka pupunta? Sinabi ko ba na pwede ka nang lumabas? Biglang wika nito. Natigilan ako at muling humarap sa kanya. Di ko maiwasang makaramdam ng takot nang mapansin ko na seryoso tong nakatitig sa akin ngayon. Ano pa kaya ang kailangan niya? Wala na akong gagawin dito sa kwarto kahit pwede na siguro akong lumabas. Bakit po sir? May iutos pa po ba kayo? Pilit ang ngiting tanong ko. Huwag mong sabing nakalimutan mo nang sinabi ko sa'yo kanina. Napaparusahan kita sa paghawak sa akin. Sagot nito sa akin. Parang gusto ko tuloy pagpawisan ng malapot dahil sa sinabi niya. Nagpaliwanag na ako kung bakit ko siya hinawakan tapos uungkatin niya ulit. Bakit di ba talaga siya po pwedeng hawakan? Selan na naman? Ano po bang parusa yon? Bilisan mo na dahil nagmamadali ako. Sagot ko naman. Sinenyasan ako nito na lumapit daw sa kanya kahit wala akong choice kundi sundin to para matapos na. Di yan naman siguro ko sasaktan, diba? May boyfriend ka na ba? Tanong nito na nagpanganga sa akin dahil sa pagkagulat. Anong klaseng tanong yun? Bakit pati personal na buhay ko nasali na? Ang weird niya
Ha? Po? Naku, wala po. Sagot ko naman habang umiiling. Sinipat ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa kaya't wala sa sarili. Napayakap ako sa sarili ko. Di naman mukhang manyakay si Sir Carson pero bakit ganito siya makatingin? Sigurado ka? Sa lahat ng ayaw ko yung sinungaling. Diskumpiyado nitong sagot. Di ko tuloy alam kung iiling or tatanong mo ba ako eh. Ano ba? Bakit nauwi sa gantong katanungan ng lahat? Wala nga po. Virgin pa po ako, sir. Muntik na ako mapagsamantala ng dati kong amo pero promise, virgin pa po talaga ako. Wala sa sarili kong sagot pero kaagad ko ring natakpan ng bibig ko ng dalawa kong kamay nang ma-realize ko kung ano yung mga pinagsasabi ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit kailangan ko pang sabihin ng katagang yon? Pakiba niya kung virgin pa ako. Pero wala na nasabi ko na. At di nakaligtas sa paningin ko ang pigil na pagtawa nito. Heist, pwede bang humiling na sana bumuka na lang ang lupa para kainin ako? Kasalanan ng bunganga ko Walang preno kung magsalita Muntik kang mapagsamantalahan? Sino yon? Seryoso nitong tanong. Eto na naman. Lahat ba ng sasabihin ko may kasunod na tanong? Naku, sorry. Wala po, sir. Pasensya na po kung madaldal ako. Nahihiya akong wika takmang tatalilis na ng alis nang muli ito nagsalita. Tulungan mo akong makapaligo. Simula ngayong araw gusto kong ikaw na mag-aalaga sa akin. Wika nito na nagpapagulat sa bukong sistema. Ano to? Nasa isa akong demo at nagustuhan niya kaya't na-hire ako? Pero di naman ako nag-apply ng trabaho Kontento na ako sa sahod na binibigay ni Ma'am Julian sa akin. Naku sir, hindi pwede. Patulong na lang po kayo sa ibang mga kasambahay dito. Baka po kasi hinahanap na ako ng alaga ko Taranta kong sagot sa kanya at nang nagmamadali na ako lumabas ng kwarto. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ko na rin napigilan pa ang panginig ng tuhod ko. Halos wala ako sa sarili ko habang inihahakbang ko ang aking dalawang paa pababa ng hagdan. Di ko akalaing o-offeran ako ni Sir Carson, ako na lang daw mag-aalaga sa kanya. Tapos papaliguan ko raw siya? Kaya ko bang makakita ng hubad na katawan? Yikes! Hindi ko kaya. Bata lang ang kaya kong alagaan, no? Tsaka hindi pwede dahil sa ilang oras ko siyang nakakausap, wala kaming ibang ginawa, kundi ang magbangayan. Isa pa, kontento na ako sa sweldong binibigay sa akin ni Ma'am Julian, kaya no talaga sa akin ang offer na masungit na si Sir Carson. Marami namang mga tao dyan na willing siyang alagaan Di nga lang nagtatagal dahil sa ugali niya. Kumain siya? Natigil ako sa aking paghakbang nang marinig ko ang masayang boses ni Madam Juliana. Hindi ko na nga namalayan pa na nakababa na pala ako ng hagdan at nasa harapan ko na pala siya. Opo madam, kaya lang ang dami sinasabi bago niya kainin, sagot ko. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa akin. Di ko na naman tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba. Ano mo bang sa dinami-rami ng mga na-hire kong mag-aalaga sa kanya, ikaw pa lang nakapilit sa kanya na kumain? Ikaw lang din ang nagtagal sa kwarto niya. Nakangiti nitong wika sa akin. Di ko naman maiwasang makaramdam ng hiya sa kanya. Baka kasi kung anong negative ang isipin niya sa akin Di niya naman ako inutusan pero ako tong bida-bida na basta nalang gumawa ng desisyon na magpaiwan kanina sa kwarto ng anak niya. Dapat pala talaga sumunod na ako kay Madam Julian nung lumabas siya kanina Hinayaan ko na sana si Sir Carson kung kakain ba siya o hindi. Baka nakulitan lang po siya sa akin kaya napilit ko siyang makain, madam. Nahihiya akong sagot. Whatever the reason, masaya ako dahil napilit mo siyang kumain ngayong araw. Kagabi pa hindi ko makain ng batang yan, kaya masyado na kami nag-aalala sa kanya. Wala ako ibang hiling ngayon sa Diyos kundi sana bumalik na sa dati ang pag-uugali niya. Malungkot na sagot nito sa akin. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng awa dito. Kung sa kabaitan, mabait din naman tong si Madam Juliana. Hindi matapobre ang kanilang pamilya at maayos makisama sa katulad kong kasambahay. Kaya't hanggat kailangan ni Ma'am Juliana ang serbisyo ko, hindi talaga ako aalis sa kanila. Mabait naman po si Sir Carson, madam. Siguro sariwa pa sa isipan niya mga nangyari kaya't parang galit siya sa mundo? Sagot ko naman. Ewan ko ba kung tutuusin, di naman nila kailangan ng payo ko. Pero bakit ko ginawa na naman ngayon? Sinusweldahan lang nila ako kaya't dapat lumugar ako kung saan nararapat. Pero since kinakausap ako ngayon ni Madam Juliana, no choice ako kundi sabihin sa kanya kung ano ang laman ng isipan ko. Sana nga, Rosita. Siya nga pala nasa kwartong alaga mo at Julian. Ilagay mo lang sa kusina yung mga pinagkainan ni Carson at magpahinga ka muna. Nakangiti nitong wika sa akin. Masaya naman akong tumango.
Ito ang gusto ko eh, hindi pagod sa trabaho. Pwede na ako magpahinga kapag gantong wala namang lakad si Ma'am Julian dahil kadalasan nasa tabi niya si Baby Russell. Siya mismo nag-aalaga sa anak niya at backup lang talaga ako. Pero ganoon pa man, hindi na nila ako pinapayagang gumawa ng mga gawaing bahay. May iba nang gagawa dahil nagdagdag naman sila ng mga kasambahay. Salamat po, madam. Sagot ko kay Madam Juliana at tanging ngiti lang naman ang sagot nito at saka ko tinalikuran. Palabas to ng bahay kaya naman dumiretso na rin ako ng kusina para hugasan to mga pinagkainan ni Sir Carson. Nakakaya naman ko itatambak ko lang to, gayong wala naman na akong gagawin. Rosita, nandito ka lang pala. Bakit ikaw naguhugas niyan? Kakatapos kong hugasan ng mga pinagkainan ni Sir Carson nang marinig kong may nagsalita sa aking likuran. Kagad ako napalingon at tumambad sa mata kong isa sa mga kasambahay. Hingal na hingal to kahit takang-taka akong napatitig sa kanya. Konti lang naman po to kaya hinugasan ko na. Bakit po? Hinahanap po ba ako ni Ma'am Julian? Nakangiti kong tanong. Nagulat pa ako dahil kagad ako nitong hinawakan sa kamay at halos kalad ka rin ako palabas ng kusina. Nagtataka man, nagpatianod na lamang ako. Ano ka ba? Pinapatawag ka ni Madam Juliana. Pumunta ka raw sa kwarto ni Sir Carson dahil may iutos daw sa'yo. Sagot nito. Kagad naman ako napahinto sa paglalakad at seryoso ko tong tinitigan. Sa kwarto ni Sir Carson? Kakatapos ko lang makausap si Madam Juliana kanina pero wala naman siyang nababanggit ah. Nagtataka kong tanong sa kanya. Umiling to at takmang hihilahin na naman ako pero kusa na akong bumitaw sa kanya. Bakit ba tarantang-taranta siya? Epekto ba to sa pagiging masungit ni Sir Carson sa kanila? Basta. Sumama ka na kasi. Baka magwala na naman si Sir Carson eh. Sige na, Rosita. Wika nito. Ewan ko ba? Masamak na matanda naman sana tong si Ate Armeli. Pero siya tong tarantang-taranta. Haist, ano na naman kaya ito? Nawala lang ako saglit tapos eto na naman. Sige na nga, pero relax ka lang ha. Baka madapa tayo eh. Sagot ko sa kanya. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito, sabay turo sa akin sa hagdan. Kunot no ko naman tong tinitigan. Di na kita sasamahan. Nagkakatroma na ako kay Sir Carson eh. Wika nito. Pigil ko ang sarili kong matawa. Wala akong choice kundi maling umakyat ng hagdan para bumalik sa kwarto nang masungit na si Sir Carson. Rosita! Papunta pa lang ako sa kwarto ni Sir Carson nang marinig ko. Tinatawag ako ni Ma'am Julian. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Pasensya ka na ha. Ewan ko ba pero request ng kapatid kong paliguan mo raw siya. Parusa niya raw sa'yo. Ano bang ginawa mo kanina? Nagtatakang tanong nito sa akin. Nagulat naman ako. Po? Parusa? Papaliguan ko siya? Pero humindi na po ako eh. Naguguluhan kong sagot. Di ko kasi talaga kaya na magpaligo ng lalaki. At hindi basta. Gwapong balbas sarado na lalaki. Di nakaligtas sa mga mata ko ang nang-aarok na tingin sa akin ni Ma'am Julian. Nahihiya naman ako napayo ko. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla kang pinatawag ng kapatid ko? Anong nangyari kanina nung iniwan kita sa kwarto niya? Tanong nito. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng tensyon. Baka ito pa ang dahilan ng pagkakasisante ko eh. Bakit ba kasi kailangan pang gawa ni Sir Carson ng isyong nangyari kanina? Bakit kailangan pa niya ipatawag para daw paliguan siya? May ganito bang kaparusahan? Baka nakulitan po siya sa akin kanina, ma'am. Hindi ko po kasi siya tinantanan kanina hanggat di niya kinain ang dala nating pagkain. Mahina akong sagot habang nakayuko. Di ko talaga kayang titigan si Ma'am Julian. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Sobrang hirap pala maging pakialamera. May tendency pala na mapapahamak ako. Talaga? Napilit mo siyang kumain kanina? Baka sa boses ni Ma'am Julian ang tuwa habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig sa kanya. Para kasing galit eh. Ibig sabihin, safe ako. Safe ang trabaho ko sa kanya at tuloy-tuloy ang sahod ko at safe din ang padala ko monthly sa mga magulang ko. Hindi po kayo galit, ma'am? Hindi niyo po ako papagalitan dahil kinulit ko ang kapatid ninyo? Nagtataka kong tanong habang titig na titig sa mukha nito. May ngiting nakagulit sa labi nito habang nakatingin din sa akin. Of course not. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Alam mo bang sa dinami-rami ng mga na-hire namin na mag-aalaga sa kanya, ikaw palang pinakinggan niya? Nakangiti nitong wika at natameme naman ako. The search is over. Mukhang malapit nang matapos ang problema namin kay Carson na. Muling bigkas nito na labis kong kinapanagtaka.
Hinawakan pa ako nito sa kamay at hinila niya pa ako patungo sa kwarto ni Carson. Nagtataka man wala akong lakas ng loob para magtanong. Naabutan pa namin si Madam Juliana sa kwarto ni Carson. Mukhang pinapangaralan nito ang anak pero kaagad ding ngumiti na mapansin niya ang pagdating namin dalawa ni Ma'am Julian. Samantalang si Sir Carson naman, kung anong ekspresyon ng mukha nito kanina, ganoon pa rin ngayon. Blanco at kay hirap pasahin ang iniisip. Mabuti naman at dumating ka na, Rosita. Pasensya ka na kung di mo na matutuloy ang pagpapahinga mo ngayon. Gusto kasing magpatulong ni Carson sa'yo para makaligo siya. Nakangiti nitong wika sa akin. Di naman ako nakaimik habang nakatitig kay Sir Carson na noon ay biglang nagbagong ekspresyon ng mukha. Nakatitig din to sa akin habang nakangisi. Wala sa sariling kaagad ko tong inirapan na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Madam Juliana at Ma'am Julian na makahulugan pang nagkatinginan. Sorry po madam, pero wala pa po ka-experience sa pag-aalaga na matanda na. Di ko maiwasang bigkas kay Madam Julian. Nahihiyaman pero kailangan ko magsabi ng totoo. Wala talaga akong alam. Marunong ako mag-alaga ng bata, pero di ko yata kaya na mag-alaga ng binata na bugnutin. What did you say? Matanda? Sino matanda? Di pa man nakasagot si Madam Juliana, boses na ni Sir Carson ang umalingaw sa buong paligid. May mali na naman yata akong nasabi dahil gaalboroto na naman. Kayo po, sino pa ba? Mas matanda po kayo kay Baby Russell at di ko po talaga alam kung paanong alaga ang gagawin ko sa inyo. Hindi ko po kayo kayang buhatin. Malaki na po kayo at kaya nyo ng sarili ninyo? Sagot ko sa kanya. Huli na nang ma-realize ko na nasa harapan pala namin ang mommy nito at ang kanyang kapatid. Bakit ba pagdating kay Sir Carson hindi ko talaga makontrol ang pagiging palasagot ko? Baka kung anong isipin nila Madam Juliana at Ma'am Julian sa akin eh. Baka sabihin nila bastos ako. For your information, kutong lupa, matanda lang ko ng ilang taon sa'yo. At hindi pa ako ugod-ugod para tawagin mo akong matanda. Ano ba? Malabo na bang mata mo? Galit na namang sagot sa akin ni Sir Carson. Nasagi ko na naman yata ang ego niya, kaya umuusok na naman ang ilong sa sobrang pagkainis sa akin. Exactly. Mas matanda ka sa akin, kaya't matanda ng tingin ko sa'yo. Sagot ko naman at di ko na napigilan pa ang sarili ko na irapan ito. Konting English lang din ang baon ko na napanood ko lang din sa isang teledrama at nagamit ko ngayon kay Sir Carson. Dapat siguro dalas-dalasan ko ang panonood noon para matuto ko ng kahit konti. Ang matanda, uugod-ugod na. Hindi ako matanda, idiot. Halos sumigaw na to habang sinasabi ang katagang iyon. Sa totoo lang, ano bang ibig sabihin ng idiot? Parang pangalawang beses ko pa siyang narinig sa kanya eh. Baka mamaya minumura na ako, hindi ko pa pala alam. Hep, tama na yan. Sigurado ka ba, Carson, na gusto mong si Rosita ang mag-alaga sa'yo? Si Madam Juliana na. Ang umawat sa aming dalawa. Nagtatakang nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Sir Carson. Oo nga naman. Sure ba talagang ermitanyong Carson na to na ako mag-aalaga sa kanya? Baka naman wala na kaming ibang gawin kundi ang magbangayan. Mukhang hindi talaga kami magkakasundo kaya hindi talaga po pwede. Yes, Mom. Siya lang ang pwede at wala nang iba. Gusto kong ako mismong didisiplina sa kutong lupa na yan. Ilang oras ko pa lang siyang nakakausap pero ang dami niya nang nagawang kasalanan sa akin. Sagot ni Carson sa kanyang ina. Di ko naman maiwasang mapangiwi. Kutong lupa talaga. Nakakasakit ng kalooban yun ha. Tsaka anong sabi niya, didisiplinahin niya raw ako? Paano niya kaya gagawin iyon? Lumpo na nga siya, diba? Hindi niya nga kaya na tumayo although gagaling pa naman daw sana ito kung magpapagamot lang. Dahil sa madalas na pagsasama at pagkikita, may pag-ibig kayang mabuhay sa pagitan ni Carson at Rosita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.